Paano kung ang itlog na kinakain ninyo araw-araw sa paniniwalang ito'y malusog ay siya palang sumisira sa inyong utak sa mismong sandaling ito? Maniniwala ba kayo? 9 sa 10 tao ang mali ang paraan ng pagkain nito. Sa loob lang ng 3 minuto ang masustansyang langis para sa utak ay nagiging isang carcinogenic substance. Ang problema ay wala sa pagkain. Ito ay nasa paraan ng pagkain. Ang isang pagkakaiba lang sa paraan ng pagluto ay maaring magdulot ng dobleng pagkakaiba sa absorption rate. Sa video ngayong araw, ibabahagi ko ang 3 maling nakasanayan na dapat iwasan at ang mga paraan para gamitin ang parehong itlog upang buhayin ang inyong utak. Kung patuloy ninyong kakainin ito nang hindi nalalaman ang paraang ito, sa halip na maiwasan ang demensya, mas lalo ninyo itong mapapabilis. Kailangan ninyong panoorin ito hanggang sa dulo upang maprotektahan ang inyong memorya gamit lamang ang isang itlog nang hindi gumagastos sa mamahaling mga supplement. Kung gayon, magsimula na tayo. Magandang araw. Ako po si Dr. Rodrigo Lim. Sa tuwing nakikipag-usap ako sa mga pasyente sa aking klinika, ito ang pinakamadalas kong marinig. Lagi na po ako nakakalimot nitong mga nakaraang araw. Bigla kong hindi maalala ang pangalan ng apo ko. Tatayo ako para may gawin, pero pagdating ko sa sala, nakatayo lang ako at tulala. At pagkatapos lagi nilang idinaragdag ito, hindi po ba't ganito naman talaga kapag tumatanda? Hindi po. Hindi po lahat ay nagkakaganoon. Ang bilang ng mga pasyenteng may demensya na may edad 65 pataas sa Pilipinas ay lumampas na sa 1,000,000. Kung isasama pa ang mild cognitive impairment, aabot ito sa 3 beses ng bilang na yon. Ang demensya ay huling napapansin ng taong mayroon nito. Ang unang nakakapansin ay ang pamilya. Ang mga taong nasa tabi ninyo ang unang kinakabahan kapag napapansin nilang paulit-ulit na lang ang inyong mga sinasabi o kapag nakakalimutan ninyong patayin ang kalan. Kaya naman nais kong ibahagi ito sa inyo ngayon. Marami sa inyo marahil ang nakasubok ng uminom ng omega-3 supplements. Malamang ay nakabili na rin kayo ng mamahaling health foods kahit minsan. Karamihan sa inyo ay gumagastos ng libo-libo o 10,000 piso kada buwan, ngunit nararamdaman pa rin. Hindi ko naman maramdaman kung luminaw ba ang isip ko. Hindi naman sa masama ang sangkap. Ang problema ay may limitasyon ang absorption rate ng mga supplement na nasa anyong tableta. Malaking bahagi nito ang nawawala habang tinutunaw sa tiyan at dumadaloy sa dugo patungo sa utak. Sa kabilang banda, kapag kinain ito bilang pagkain ito, ay naa-absorb kasama ng mga carrier tulad ng lecithin, kaya mas mataas ang porsyentong nakakarating sa utak. Magkaiba rin ang presyo. Ang isang buwang supply ng omega-3 supplement ay nagkakahalaga ng 1,500 hanggang 2,500 piso. Ang isang tray ng itlog ay humigit kumulang 250 piso. Ang isang bote ng perilla oil ay sapat na para sa 2 buwan. Wala pa sa kalahati ang gastos, ngunit higit sa doble ang absorption rate. Ang dahilan kung bakit hindi epektibo ang mamahaling supplements ay hindi dahil sa sangkap, kundi dahil sa mali ang paraan ng pag-inom at kombinasyon nito. Ngayon, sasabihin ko sa inyo ang tamang paraan. Bago iyan, mayroon tayong dapat linawin. Kailangan ninyong maintindihan muna ang prinsipyo kung bakit maganda sa utak ang itlog at perilla oil at kung bakit ito nagiging masama kapag mali ang pagkain upang maunawaan ninyo ang paraan. Ang perilla oil ay mayaman sa omega-3 fatty acid na tinatawag na alpha-linolenic acid. Ito ay isang mahalagang sangkap na bumubuo sa cell membrane ng utak. Ang itlog naman ay naglalaman ng sustansyang tinatawag na choline. Ito ang hilaw na material para sa isang neurotransmitter na may kinalaman sa memorya at kakayahang matuto. Pareho silang malinaw na kapaki-pakinabang na pagkain para sa kalusugan ng utak. Ngunit kapag tinatanong ko ang aking mga pasyente sa klinika 9 sa 10 tao, ang mali ang paraan ng pagkain sa mga masusustansyang pagkain ito. May mga nagbubuhos ng perilla oil sa ibabaw ng mainit na kanin. May mga laging nagluluto ng itlog sa mataas na temperatura hanggang sa maging sunog. May mga naniniwalang hindi mahalaga kung anong oras ito kakainin. May mga umiinom muna ng kape sa umaga bago ito kainin. Karamihan ay ginagaya lang ang napanood sa telebisyon o narinig sa mga kakilala. Tama ang pagkain, ngunit mali ang paraan. Kapag ganito ang paraan ng inyong pagkain, hindi lang nasisira ang magagandang sangkap. Sa halip na bubuo ang mga bagong substance na nakakasama sa katawan, ang pagkaing kinain ninyo para sa utak ay siya pang umaatake rito.
Kapag sinasabi ko ito sa aking mga pasyente, karamihan sa kanila ay nagugulat. Ginawa ko po iyon para maging malusog. Araw-araw ko po itong kinakain dahil sabi sa telebisyon ay maganda raw. Nalulungkot ako, maganda ang kanilang intensyon. Ngunit dahil sa isang paraan na hindi nila alam, hindi nila nakuha ang benepisyo. Mula ngayon, sasabihin ko ng sunod-sunod ang 3 maling na kasanayan na dapat iwasan at ang 3 tamang paraan na dapat sundin. Kung tatandaan ninyo, ang 6 na bagay na ito, makakalikha kayo ng ibang-ibang resulta gamit ang parehong itlog at parehong perilla oil. Uunahin ko ang mga dapat iwasan. Ang unang bawal ang pag-init ng perilla oil. Maraming tao ang nakakaalam na maganda sa utak ang perilla oil. Kaya ginagamit nila to sa paggisa at ipinapahid sa kawali kapag naghahalo ng ensalada. Dito nagkakaproblema. Ang smoke point ng perilla oil ay 160 degrees Celsius. Ang smoke point ay ang temperatura kung kailan nagsisimulang umusok ang langis. Ang temperatura sa isang ordinaryong kawali ay madaling lumampas sa 200 degrees. Kapag naabot ng perilla oil ang temperaturang ito, nasisira ang alpha-linolenic acid. Nawawala ang sangkap na nagpoprotekta sa utak. Ngunit hindi diyan nagtatapos. May bagong substance na nabubuo sa lugar ng nasirang sangkap. Ito ay ang benzopirin. Ito ay isang first-class carcinogen. Ayon sa kumpirmasyon ng National Cancer Center, kapag iniinit ang perilla oil sa mataas na temperatura sa loob lamang ng 3 minuto, ang antas ng benzopirin ay tumataas ng higit sa 10 beses. 3 minuto lang. Sapat na iyon sa oras na ginugugol sa paglalagay ng langis sa kawali at paggisa ng mga sangkap. Ang langis na inilagay ninyo para sa utak ay nagiging isang carcinogen sa loob lamang ng 3 minuto. Isang 68 taong gulang na senior citizen mula sa Cebu, si Mang Lito, narinig niya sa isang health program na maganda ang perilla oil, kaya sa loob ng mahigit 3 taon, araw-araw siyang nagigisa ng gulay gamit ang perilla oil. Ang nasa isip niya ay ang kanyang kalusugan. Akala niya ay nagpalit siya sa mas masustansyang langis. Ngunit isang araw nagsimula siyang makaramdam ng pananakit ng sikmura. Hindi siya matunawan at mabigat ang pakiramdam sa ibaba ng kanyang dibdib. Nang pumunta siya sa ospital para magpa-endoscopy, nakitang may malalang pamamaga na kumalat sa kanyang stomach lining. Sa paghahanap ng sanhi, natukoy ang araw-araw na pag-init ng perilla oil sa mataas na temperatura. Kinain ko iyon para sa kalusugan, pero iyon pala ang nagdulot ng sakit. Naalala ko pa ang ekspresyon sa mukha ng matanda. Mas marami ang kasong ganito kaysa sa inaakala ninyo. Ang pagkain ng masusustansyang sangkap sa maling paraan ang pinaka-nakakapanghinayang na pagkakamali. Huwag na huwag ninyong ilalagay ang perilla oil sa kawali. Sa sandaling ito'y mainitan, nagiging lason ito. No? Kung ganoon, paano po ako maggigisa ng gulay? Ito ang pinakamadalas na tanong na natatanggap ko. Kapag maggigisa ng gulay, gumamit ng grapeseed oil o canola oil. Ang smoke point ng mga ito ay higit sa 240 degrees, kaya ligtas ito kahit sa mainit na kawali. Pagkatapos maggisa at mailagay na sa plato, saka ninyo bahagyang patakan ng perilla oil. Lalabas ang lasa at mapapanatili ang nutrisyon. Kapag ilalagay sa kanin, huwag itong ibuhos agad sa ibabaw ng mainit na kanin. Ilagay ito kapag medyo lumamig na ang kanin. Ganito rin ang gawin kapag gagawa ng mixed rice. Sa halip na sesame oil, magdagdag ng 1 kutsara ng perilla oil sa huli para lumalim ang lasa at maging maganda rin sa utak. Magandang paraan din ang pagpapatak ng 1 kutsara sa sinigang o tinolang isda pagkatapos patayin ang apoy. Kung ilalagay ito kapag sapat na ang pagbaba ng temperatura ng sabaw, hindi masisira ang alpha-linolenic acid. Kapag gagamitin sa ensalada, idagdag ito bilang huling sangkap. Sa ganitong paraan, mananatiling buo ang alpha-linolenic acid. Ngayon sasabihin ko ang pangalawang bawal. Halos lahat siguro sa inyo ay ginagawa ito. Ang pagkain ng itlog na sobrang luto o well done. Kailangan kong lutuin ng maigi para hindi ako magka-diarrhea. Hindi ko kayang kumain ng malasadong itlog parang hindi malinis. Marami ang nagsasabi nito. Lubos ko itong naiintindihan. Lalo na sa mga senior sensitibo, ang kanilang tiyan, kaya maaring mabigat sa kanila ang mga pagkaing hindi gaanong luto. Ngunit may isang bagay kayong dapat malaman. Sa loob ng pula ng itlog ay may sangkap na tinatawag na lecithin. Mahalaga ang ginagampanan ng lecithin na ito.
Kahit na nasa dugo ang omega, tatlong kailangan nito ng isang tagapagdala para makarating sa utak, ang lecithin, ang gumaganap sa papel na iyon. Sa madaling salita, ito ay tulad ng isang delivery rider na naghahatid ng omega-3 sa utak. Gaano man kaganda ang in-order ninyong produkto kung walang delivery rider, hindi ito makakarating sa inyong bahay. Ganito rin sa omega-3. Kung walang lecithin, hindi ito maihahatid ng maayos sa utak. Ang problema, ang lecithin na ito ay sensitibo sa init. Kapag niluto ninyo ang itlog, ng hard-boiled, halos 60% ng lecithin ang nasisira. Kung kakainin ninyo ito ng malasado, mahigit 90% ang natitira. Sinukat ng Philippine Society of Nutritionist Dietitians ang nutritional absorption rate ng dalawa. Ang malasado ay may halos doble kataas na absorption rate kumpara sa hard-boiled, parehong halaga ang ibinayad ninyo sa itlog. Dahil lang sa isang pagkakaiba sa paraan ng pagluto, nag-iiba ng doble ang absorption rate. Sa huli, kung kakainin ninyo ito ng hard-boiled, gaano man kagandang perilla oil ang gamitin ninyo, hindi makakarating ang omega-3 sa utak dahil nasira na ang tagapagdala. Kahit bumili kayo ng mamahaling perilla oil at araw-araw itong kainin, kung walang delivery rider, lahat ay masasayang, ang sustansyang hindi nakarating sa utak ay ilalabas lang ng katawan. Isang 70 taong gulang na senior mula sa Quezon City, si Aling Susan, ay humihina na ang memorya kaya araw-araw siyang kumakain ng 2 nilagang itlog. Ngunit kahit 3 buwan na siyang kumakain, wala siyang naramdamang pagbabago. Tinanong ko siya kung paano niya ito niluluto. Palagi niyang pinapakuluan ito ng mahigit 12 minuto hanggang sa maging tuyo at buhaghag ang pula. Iminungkahi kong subukan niya itong gawing malasado sa kumukulong tubig mga 6 hanggang 7 minuto. Ito ay ang estado kung saan mamasa-masa pa ang pula ng itlog. Pagkalipas ng 2 buwan, sinabi niya, parang mas magaan ang pakiramdam ng ulo ko pagkagising sa umaga. Maliit na pagbabago. Ngunit ito ang pagbabagong naramdaman niya sa loob ng 2 buwan sa pamamagitan lang ng pagbago sa oras ng pagpapakulo, samantalang walang pagbabago sa loob ng 3 buwan noong hard-boiled ang kinakain niya. Parehong itlog ngunit magkaibang resulta. Ang tanging nagbago ay ang oras ng pagpapakulo. Sa simula, maaaring mahirap makuha ang tamang pagkamalasado. Gumamit ng timer. Iset ang timer ng inyong cellphone sa 7 minuto at makakagawa kayo ng pare-parehong malasado sa bawat oras. Kung nag-aalala kayo sa kalinisan ng malasadong itlog, tandaan lamang ito kung ang sariwang itlog ay pinakuluan sa kumukulong tubig sa loob ng 6 minuto o higit pa, namamatay ang salmonella bacteria. Ang pagiging malasado ay hindi nangangahulugang hindi ito ligtas. Sa katunayan, mas madaling tunawin ang malasado kaysa sa hard-boiled. Mas magaan ito sa tiyan. Para sa mga taong mahina ang panunaw, mas angkop ang malasado. Ngayon, ang pangatlong bawal, ito ay hindi tungkol sa pagkain mismo, kundi sa oras ng pagkain. Kung kailan ninyo ito kinakain, iyon ang nagpapabago sa resulta. Sa loob ng 8 oras sa gabi, ang utak ay hindi nagpapahinga habang tayo ay tulog. Inaayos nito ang mga alaala, nililinis ang mga dumi at pinapanumbalik ang mga selula. Paggising sa umaga, ang utak ay nasa estado na. Ubos na ang enerhiya. Sa oras na ito, ang unang hinahanap ng utak ay glucose at fatty acids. Ang umaga habang walang laman ang tiyan ng oras, kung kailan bukas na bukas ang utak at naghihintay ng nutrisyon. Ngunit maraming tao ang kumakain ng perilla oil habang kumakain o pagkatapos kumain. Inihahalo ito sa ulam at kinakain kasama ng kanin o umiinom ng 1 kutsara pagkatapos kumain. Ngunit ang timing na ito ang problema. Kapag kumain kayo ng kanin, napupuno ng pagkain ang inyong tiyan. Ang digestive system ay abala na sa pagproseso ng carbohydrates at protina. Kapag pumasok ang fatty acids ng perilla oil sa oras na to, hindi ito nagiging prioridad para sa absorption. Bumababa ang dami na nakakarating sa utak. Ang fatty acids na hindi na-absorb ay hindi rin nagagamit bilang enerhiya at mas malaki ang posibilidad na maimbak bilang taba sa katawan. Isinagawa ito ng isang pag-aaral sa isang kilalang universidad sa medisina. Ang omega, 3 fatty acids na kinain
habang walang laman ang tiyan ay may higit sa dobleng taas na brain arrival rate kumpara sa kinain pagkatapos kumain. Kahit parehong dami ang kainin ninyo, depende kung sa umaga habang walang laman ang tiyan o pagkatapos ng hapunan ninyo ito kakainin, dobleng pagkakaiba ng dami na nakakarating sa utak. Isang 69 taong gulang na senior mula sa Batangas, si Mang Roberto, ay nakakaramdam ng paghina ng memorya kaya araw-araw siyang umiinom ng isang kutsara ng perilla oil. Ngunit pagkatapos ng hapunan niya ito iniinom, pagkatapos kumain ng kanin at prutas, saka siya iinom ng isang kutsara ng perilla oil. 4 na buwan niya itong ginawa ng tuloy-tuloy ngunit walang pagbabago. Iminungkahi kong baguhin niya ang timing. Sa halip na pagkatapos ng hapunan gawin itong sa umaga habang walang laman ng tiyan, pagkagising uminom ng isang basong tubig at bago kumain uminom muna ng isang kutsara ng perilla oil. Pagkalipas ng 2 buwan sinabi niya, parehong perilla oil pero iba ngayon. Pakiramdam ko mas malinaw ang isip ko sa umaga. Hindi nagbago ang klase o dami ng perilla oil. Ang oras lang ng pagkain ang binago niya. Isipin ninyo, parehong perilla oil, parehong dami, ngunit kung sa gabi ninyo ito kakainin, magiging taba sa katawan. Kung sa umaga, magiging nutrisyon para sa utak. Hindi na kailangan magpalit ng pagkain. Hindi na kailangan dagdagan ang dami. Orasan lang ang kailangan ninyong baguhin. Umaga habang walang laman ang tiyan. Tandaan ang timing na ito. Ito ang oras kung kailan pinakamagaling mag-absorb ang utak. Hanggang dito, tinalakay ko ang 3 bagay na dapat iwasan. Pag-init ng perilla oil, pagkain ng hard-boiled na itlog at pagkain pagkatapos ng meal. Ang 3 ito ay mga nakasanayan ng karamihan sa mga senior araw-araw. Ginagawa nila ito nang hindi nalalaman kapag nalaman na maaari na itong baguhin. Hanggang dito, ito ay tungkol sa pagwawasto ng mga maling nakasanayan. Mula ngayong Pag-asa na ang pag-uusapan. Ituturo ko sa inyo kung paano bubuhayin ang utak gamit ang parehong mga sangkap. Unang solusyon, ang Golden Drop Method. Mukhang enggrande ang pangalan ngunit simple lang ang paraan. Kapag nagluluto ng itlog, gumamit ng ordinaryong cooking oil sa halip na perilla oil, mataas ang smoke point ng cooking oil kaya hindi nabubuo ang mga mapanganib na substance kahit sa temperatura ng kawali. Maaari kayong gumawa ng malasadong sunny side up o malambot na scrambled egg. Hanggang dito, pareho lang sa dati ninyong ginagawa. Ang pinakamahalaga ay ang susunod. Patayin ang apoy. Ilagay ang itlog sa plato at pagkatapos patakan ito ng purong perilla oil. 1 kutsara ay sapat na. Ito ang golden drop. Hindi ito mahirap. Lutuin lang ang itlog gaya ng dati, palitan lang ang langis at idagdag ang perilla oil. Sa huli, ang hindi pinainit na perilla oil, habang bahagyang natutunaw sa ibabaw ng mainit na itlog, ay nakikipagsanib sa lecithin habang nananatiling buo ang alpha-linolenic acid. Para tong tamang pag-abot ng produkto sa delivery rider, ayon sa resulta na na-verify ng isang pag-aaral sa Food and Nutrition ng Omega, 3 absorption rate ng hindi pinainit na perilla oil ay 3 beses na mas mataas kaysa sa pinainit na perilla oil. Parehong perilla oil, ngunit depende kung inilagay sa kawali o ipinatak sa ibabaw ng plato, nagkakaroon ng 3 beses na pagkakaiba sa absorption rate. Isang 73 taong gulang na senior mula sa Davao, si Aling Remedios, ay labis na nag-aalala dahil sa patuloy na paghina ng kanyang memorya. Itinuro ko sa kanya ang Golden Drop Method. Araw-araw sa umaga, habang walang laman ang tiyan, gumagawa siya ng malasadong sunny side up, inilalagay sa plato, at binubuhusan ng 1 kutsarang purong perilla oil. Pagkalipas ng 3 buwan, pumunta siya sa klinika at sinabi, "Doktor, nitong mga nakaraang araw, kapag naglalaro kami ng tungit sa senior center, mas malinaw kong nakikita ang mga baraha ko. Dati lagi akong nalilito." Ibinahagi raw niya ang paraang ito sa senior center at naging 5 na silang gumagawa nito. Sabi niya, habang nakangiti, lahat sila ay nagpiprito ng itlog sa umaga at pinapatakan ng perilla oil. Tandaan po ninyo, ang perilla oil ay hindi para sa pagluto. Ito ay isang coating na idinadagdag pagkatapos patayin ng apoy. Dapat silang magtagpo sa ibabaw ng plato, hindi sa kawali. Pangalawang solusyon, ang tamang oras para sa malasadong itlog
Alam na ninyo ngayon na maganda ang malasado. Ngunit ano ba ang pamantayan ng malasado? Sasabihin ko ng eksakto, para sa pritong itlog 4 na minuto sa mahinang apoy. Ang puti ay dapat luto na at ang pula ay mamasa-masa pa nang hindi tumutulo. Ito ang tamang pagkaluto na pinakamahusay na nagpapanatili ng nutrisyon para sa utak. Para sa nilagang itlog 7 minuto, matapos ilagay sa kumukulong tubig. Kapag binalatan ang gitna ng pula, ay dapat bahagyang mamasa-masa pa. Ito ang oras kung kailan 90% o higit pa ng lecithin ay napapanatili. Nang ikumpara ng isang pag-aaral sa isang kilalang ospital ang bilis ng pagtunaw ng malasado at hardboiled, lumabas na ang oras ng panunaw ng malasado sa tiyan ay halos 30% na mas maikli. Kapag magaan sa tiyan, mas maganda rin ang pag-absorb ng nutrisyon. Dahil mas kaunting enerhiya ang ginugugol sa panunaw, mas maraming enerhiya ang maaaring gamitin sa pag-absorb. Isang 75 taong gulang na senior mula sa Bulacan, si Aling Zenaida, ay mahilig sa itlog ngunit sa tuwing kumakain siya, bumibigat ang kanyang pakiramdam. Kaya palagi siyang kumakain ng hard-boiled. Akala niya ay mas madaling tunawin kapag sobrang luto. Ngunit sa katunayan, kabaligtaran ito. Sa hard-boiled, tumitigas ang protina kaya mas matagal itong tunawin ng tiyan. Nang magpalit siya sa malasado, gumaan daw ang kanyang pakiramdam. At pagkalipas ng halos 2 buwan, sinabi niyang mas gumaan ang pakiramdam ng kanyang ulo sa umaga. Mas madaling tunawin at luminaw pa ang isip ko. 2 benepisyo sa isa ang sabi niya habang nakangiti. Ngayon ang pangatlong solusyon, ang morning 30-minute rule. Paggising ninyo sa umaga, subukang sundin ang pagkakasunod-sunod na ito. Maghilamos, uminom ng isang basong maligamgam na tubig, at pagkatapos kumain ng malasadong itlog na may purong perilla oil. Pagkatapos gawin ang 3 ito, huwag kumain ng anumang iba pang pagkain sa loob ng 30 minuto. May isang mahalagang punto rito. Pwede ang tubig, ngunit hindi pwede ang kape. Paggising sa umaga at pag-inom ng tubig, nagigising ang tiyan at nagsisimula ang paggalaw ng bituka. Naghahanda ang digestive system na walang laman buong gabi para tumanggap ng nutrisyon. Nakakatulong ang tubig sa absorption, ngunit kung kape ang una ninyong iinumin ng caffeine, ay labis na nagpapasigla sa paglabas ng stomach acid. Kapag bumuhos ang acid sa tiyan na walang laman, naiirita ang stomach lining. Sa ganitong estado, kapag pumasok ang perilla oil, hindi ma-absorb ng maayos ang fatty acids. Pinipigilan ng caffeine ang absorption ng omega-3 sa bituka. Gaano man kagandang perilla oil ang kainin ninyo, kung kape ang uunahin, malaki ang mababawas sa dami na makakarating sa utak. Hindi ninyo kailangang itigil ang pag-inom ng kape. Ipagpaliban lang ito ng 30 minuto, kumain muna ng itlog at perilla oil at pagkalipas ng 30 minuto, saka uminom ng kape, yun lang ay magpapabago na sa resulta. Pagkalipas ng 30 minuto, okay lang kung kumain kayo ng kanin o uminom ng kape. Ang laki ng pagkakaibang ginagawa ng 30 minutong ito ay napatunayan sa isang pag-aaral. Ang absorption rate ng omega-3 sa katawan na kinain habang walang laman ang tiyan ay humigit kumulang 90%. Sa kaso ng kinain pagkatapos kumain, umabot lamang ito sa 40%. 90 laban sa 40. Higit sa doble ang pagkakaiba. Umaga habang walang laman ang tiyan, ang oras na ito ay kung kailan walang laman ang utak. Pagkatapos gamitin ang lahat ng enerhiya sa gabi, bukas na bukas ang pinto nito. Kapag pumasok ang nutrisyon sa oras na ito, agad itong tinatanggap ng utak. Ngunit kung palalampasin ninyo ang oras na ito, magsasara ang pinto ng utak. Ito ay isang oras sa buong araw na hindi na babalik. Parehong isang itlog, parehong isang kutsarang perilla oil, ngunit kung sa umaga ninyo ito kakainin, 90% ang mapupunta sa utak. Kung sa gabi, 40% lang ang mapupunta. Ang natitirang 50% ay didikit sa inyong baywang. 30 minuto sa umaga. Kung ilalaan ninyo ang oras na ito, makakapagpadala kayo ng higit sa dobleng nutrisyon sa utak gamit ang parehong itlog at parehong perilla oil. Hanggang dito, 3 solusyon ang aking tinalakay. Una, golden drop. Patayin ang apoy at ipatak ang purong perilla oil sa ibabaw ng plato. Pangalawa, tamang pagkamalasado. 4 na minuto para sa pritong itlog, 7 minuto para sa nilaga. Pangatlo, morning 30-minute rule.
Kainin habang walang laman ang tiyan at iwasan ang ibang pagkain sa loob ng 30 minuto. Sapat na ang tatlong ito. Hindi kailangan ng espesyal na kagamitan o mamahaling sangkap. Maaari ninyo itong simulan agad bukas ng umaga sa inyong kusina. Gayunpaman, may ilang bagay pa kayong dapat malaman para mabawasan ang mga pagkakamali. Gaano man kaganda ang paraan na sinusunod ninyo? Kung ang perilla oil mismo ay hindi maganda, wala tong silbi. Kung pupunta kayo sa supermarket, makikita ninyo ang napakaraming klase ng perilla oil. Iba-iba rin ang presyo. Ang ilan ay nagkakahalaga ng 150 piso habang ang iba ay 750 piso. Maraming tao ang nag-iisip na, hindi ba't pare-pareho lang naman ang perilla oil at pinipili ang pinakamura? Isang 71 taong gulang na senior mula sa Pampanga, si Aling Teresita, ay masipag na isinagawa ang Golden Drop Method. Araw-araw sa umaga, nagpapatak siya ng perilla oil sa kanyang malasadong itlog. Ngunit pagkalipas ng isang buwan, wala pa ring pagbabago. Tinanong ko kung anong perilla oil ang ginagamit niya. Ito raw ang pinakamurang produkto sa supermarket. Nakalagay ito sa isang transparent na plastic na bote at sabi niya ay mayroon itong malansang amoy pagbukas. Ito ay isang perilla oil na dumaan na sa proseso ng oxidation. Ang na-oxidize na perilla oil ay nagbabago ng anyo ng alpha-linolenic acid at sa halip ay lumilikha ng free radicals. Ang langis na kinain niya para protektahan ng utak ay naging isang substance na umaatake rito. Sinabihan ko siyang magpalit sa perilla oil na tumutugma sa pamantayan. Isang madilim na bote ng salamin, 100% purong sangkap at tamang presyo. Muli siyang nagsimula gamit ang isang produktong sumusunod sa tatlong ito. Pagkalipas ng 2 buwan, sinabi niya, nang may pagkamangha, iba talaga ngayon. Parehong paraan pero pinalitan ko lang ang langis. Kahit tama ang paraan, kung mali ang sangkap, iba ang magiging resulta. Kapag pumipili ng perilla oil, tingnan ng 3 bagay. Una, ang sangkap. Siguraduhin ito ay 100% purong perilla seeds. Ang mga produktong may halo ng imported na sangkap ay maaring hindi na gaanong sariwa. Pangalawa, ang bote. Dapat itong nasa isang madilim na bote ng salamin. Ang perilla oil na nakalagay sa transparent na PET bottle ay nalalantad sa liwanag na nagpapabilis ng oxidation. Ang na-oxidize na perilla oil ay nakakasama. Pangatlo, ang presyo mag-alinlangan sa sobrang murang perilla oil. Kung iisipin ang presyo ng purong perilla seeds, mahirap magkaroon ng presyong mas mababa sa 500 piso para sa 300 ml. Mas ligtas na pumili ng produktong may tamang presyo. Itago ito sa refrigerator. Pinakamainam na ubusin ito sa loob ng 2 buwan pagkatapos buksan. Ang perilla oil ay isang langis na mabilis ma-oxidize. Kung iiwan ito, nang matagal magbabago ang sangkap nito. Kung pagbukas ninyo ay may malansang amoy, o naging mas madilim ang kulay itapo nito kahit nakakapanghinayang, ang na-oxidize na perilla oil ay hindi gamot kundi lason. Ang tamang dami ay kalahati hanggang 1 kutsara bawat araw. Kung sobra-sobra ang pagkain dahil sa pag-aakalang maganda ito, maaari itong mauwi sa labis na calories. Ang demensya ay hindi dumarating ng biglaan. Daan-daan itong lumalapit sa loob ng 10-20 taon habang unti-unting nasisira ang mga selula ng utak at isa-isang napuputol ang mga koneksyon. Sa simula, mahirap maalala ang mga pangalan. Pagkatapos, hindi na maaalala ang ginawa kahapon. Pagkalipas ng 1 taon, nagsisimula ng maligaw sa mga daan na madalas puntahan. Nakakalimutang uminom ng gamot, nakakalimutang patayin ang kalan. At isang araw, hindi na makikilala ang mukha ng pamilya na araw-araw nakikita. Sa pagkakataong iyon, hindi ang taong may sakit ang pinakamatinding nasasaktan, kundi ang pamilyang nasa harap niya. Kahit magsisi pa kayo sa oras na iyon, huli na ang lahat. Kapag namatay ang isang selula ng utak, hindi na ito nabubuhay muli. Ngunit ang mga selula ng utak na buhay pa ay maaaring buhayin. Ang mga nasirang koneksyon ay maaari ring muling pagdugtungin. Ang utak ay tumutugon kapag binibigyan ng stimulus. Kung patuloy itong bibigyan ng tamang nutrisyon, lilikha ito ng mga bagong koneksyon. Ibig sabihin kahit 1 meal lang sa isang araw ang baguhin ninyo, simula ngayon mapapabagal ninyo ang prosesong iyon. Ngayong gabi bumili kayo ng 1 tray ng itlog at 1 bote ng perilla oil na nasa madilim na salamin mula sa supermarket. Ilagay ito sa inyong refrigerator at tapos na ang paghahanda para bukas ng umaga.
Bukas ng umaga, gumawa ng isang malasadong itlog at patakan ito ng isang kutsarang purong perilla oil. Pagkalipas ng 30 minuto, kumain ng kanin at pagkatapos ay uminom ng isang tasa ng kape. Iyon lang ang kailangan. Ang isang meal na iyon ang magpapahintulot sa inyong maalala ang pangalan ng inyong apo pagkalipas ng 5 taon. Ito ang magbibigay daan sa inyo na mamalengke mag-isa, maglakad-lakad at masayang kumain kasama ang pamilya kahit pagkalipas ng 10 taon. Ang simula niyan ay ang isang itlog bukas ng umaga. Kung nakatulong sa inyo ang video na ito, mag-iwan ng komento na sisimulan ko ngayon. At mayroon ba kayong naiisip na tao ngayon, magulang, asawa, mga kapatid? Kung mayroon kayong kakilala na nararamdamang hindi na tulad ng dati ang kanilang memorya, pakishare po ang video na ito sa kanila ngayon din. 3 segundo lang ang kailangan para ipadala ito. Ang 3 segundong iyon ay maaring makapagligtas sa alaala ng isang tao. Maraming salamat sa panonood hanggang sa dulo. Muli ako po si Dr. Rodrigo Lim,